May nangyayari po ngayon mga sangkay sa bansang Amerika at Canada. Yung kanilang kagubatan mga sangkay o kahit po yung kanilang mga komunidad ngayon mga sangkay nahahagip na ng isang malaking sunog. At ito mga sangkay nangyayari po sa kanila ngayon na ang kanilang mga kagubatan mga sangkay kusa na pong nagliliyab. Ngayon ano nga ba ang nangyayari sa dalawang bansang ito? Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Siyempre, welcome po sa Sangkay Revelation. Kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga usapin patungkol sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Dahil mahalaga po itong maintindihan at malaman po nating mga naglilingkod sa ating Panginoon para po tayo ay laging handa. Okay, kasi yun po yung bilin sa atin mga sangkay mula sa Biblia, na maging handa po tayo palagi sapagkat hindi po natin alam kung anong oras o kailan dadating ang ating Panginoon sapagkat siya ay babalik na gaya ng isang magnanakaw. Bago tayo magtuloy-tuloy, siyempre sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, guys, kung gusto nyo po nang lagi kayong updated sa mga ganitong klaseng topic, kapupulutan ng kaalaman at aral, i-click nyo po yung subscribe na makikita po sa baba ng video na to. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Mag-usapan po natin ito mga sangkay kasi ito po ang nangyayaring matindi ngayon sa Canada at bansang Amerika. Pinagsama ko ng mga sangkay, dapat iibahin ko yung isa sa Amerika. Pero since magkadikit lamang po ang bansang ito, tingnan po ninyo, nearly 100 wildfires are burning in Canada. Magkakaiba po yan mga sangkay. Para po sa inyong kaalaman, yung mga forest sa Canada and US, hindi po katulad sa atin mga sangkay na parang kapag marami mga punong kahoy, wala po mga bahay. Sa kanila mayroon po mga sangkay. Kaya nadadamay po, maraming mga kabahayan ang natupok. Ngayon, tingnan po natin mga sangkay. Grabe itong nangyayari ngayon sa ating mundo. 100 wildfires are burning out west and in Canada. We've got video right now showing the flames burning in British Columbia, where thousands have been ordered to evacuate. ABC News correspondent Kana Whitworth is live in California this morning. Kana, give us the latest on the efforts to put out these flames. Obviously, a lot of folks trying to tackle them, put them down. Yeah, Matt and Kara, the efforts are extensive here. We have more than 30,000 firefighters actually Grabe, more than 30,000 po na mga firefighters po ito. battling nearly 100 wildfires throughout the West, and they're doing this amid a stifling and deadly heat wave here in California. Okay. So, dalawa na po ito sa Amerika at Canada. Ngayon, may nangyayari po sa kanilang katakot-takot na heatwave po doon. Pag sinabing heatwave, ito po yung init ng panahon na hindi po nagbabago, tuloy-tuloy ang pagtaas. Ganyan po. So, same, Canada and America, parang isang bansa lang naman po ito mga sangkay kung tutuusin, no? Lapit lang Pero ayun nga po, magkaibang lugar, nakakaranas po ngayon ng matinding heatwave. Kaya po yung kanilang kagubatan, kusa na pong nasusunog. This is the Walnut Fire, and right now authorities are investigating to see if perhaps it was a car crash that started this fire. The remnants here you can see broken and sort of melted fire hose. Grabe, nasunog po yan mga sangkay. Up this hillside almost instantly, and of these nearly 100 wildfires, nearly 50 of them are in Oregon and Washington alone. Evacuations are being ordered near Reno, Nevada, as the bug fire there has grown. It's torched more than 15,000 acres over the weekend. So in total, in the West, we're talking about more than 3 million acres within these nearly 100 wildfires. But if you look at Canada as well, a major emergency there. Canadian kahit sa Canada mga sangkay, may major emergency na po. authorities confirming an 80-year-old woman has died as a result of the wildfires while trying to... Grabe, tingnan nyo mga sangkay yung nasunog. Napakalawak na. Oh my goodness. Evacuate her home. Specifically, the Bald Range fire there in British Columbia has forced the evacuations of more than 20,000 people and burning more than 33,000 acres and growing. But Matt and Kara, the hope is that these record-breaking temperatures we're seeing in the West will dissipate by midweek. But until then,
A lot of areas will remain under this extreme heat warning at least Grabe. through tonight, Matt and Kara. So sobrang init pala ng lugar na yan. Alam niyo, sa Pilipinas, mga sangkay, panay tayo ulan. Especially sa Luzon. May mga ibang mga bansa ngayon lubog sa baha, parang Pilipinas. Pero mga sangkay, yung ibang mga bansa naman, grabe po yung init ng panahon. So, ito po yung dalawang weather na magkaiba, mga sangkay, na parehas may distraction na nagagawa. Okay. Ito pa mga sangkay, tingnan po natin itong report. This morning, deadly wildfires burning out of control in the west. Grabe. Firefighters working to contain nearly 100 large fires nationwide. In Utah, Oh my hundreds goodness. of thousands of acres scorched. Tingnan yung mga kagubatan nila, mga sangkay, oh. Kusa pong nasusunog. Nangyayari minsan yan sa Pilipinas, pero hindi po yung major wildfire, no? Parang mabilis lamang po mawalaan. Hindi ko alam bakit sa kanila ganun po kadali. 2 pilots were killed Yung fighting a pagkasunog. 174 square mile wildfire still burning. The helicopter, flying in an area of steep terrain, crashed, igniting another fire. Grabe. Unfortunately, the fire does not stop to let our boots on the ground mourn their comrades. So it's very heavy out there. People in southern Oregon forced to evacuate as the Wright Spring fire grows in size. Grabe, oh, A yung langit contractor pulang-pula na. died while helping firefighters. The flames cutting him off from his escape route. Along the California-Nevada border, the so-called bug fire threatening homes near Reno. Across the region, extremely hot and dry conditions fueling the flames and straining firefighting resources. Officials forced to redeploy crews and shift equipment to the most dangerous areas. Grabe. And north of the border, Canada battling its own fire crisis. Okay, so ito yung nangyayari ngayon, mga sangkay, sa kanila, no? Parang mala-impyerno na pong sunog sa kanila mga kagubatan, papunta po sa kanilang mga komunidad, sa mga villages. So, this is happening, mga sangkay. Hindi po ito joke na nakikita po natin. It's real, no? At pinapatunayan lamang po talaga na ang Biblia ay nagsasabi po ng totoo na in the last days, magkakaroon po ng mga kaguluhan, mga natural disaster, mga sangkay. At isa po ito sa mga nangyayari ngayon. Sa tingin nyo ba, hindi po ito, kumbaga, hindi po ito ang katuparan ng mga propesiya sa Bible? Kasi ang Bible, mga sangkay, never naman po nag-mention na in the last days ay magiging okay yung kalagayan ng ating planeta. Kung babasahin po natin ang Bible, palala po ng palala po yan. At marami po sa mga salot na ibubuhos ng ating Panginoon in the last days ay magmumula sa kalikasan. Kumbaga, may explanation po yung mga scientists kung ano yan, pero mga sangkay, ang pinaka major reason pa rin, ang galit ng Panginoon. In the last days, mas malala pa po ang situation. Lalong-lalo na po after rapture, mga sangkay. So, natural disaster, gagamitin ng ating Panginoon bilang paalala sa lahat ng tao na siya ay Diyos. Alright? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan ang ating YouTube channel na i-subscribe. No? At ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.